Hindi lang ano, hindi lang paa, pati kamay. Tuhod, sir. Wala. Mas na yan dalawa eh. Yo, what's up mga tol? Good morning, good morning. So yan, for today's video, pupunta tayo sa Santo Tomas, Batangas. So may farm ulit tayong bibisitahin doon mga tol. Pero bagong lahat ng yon, kape muna tayo mga tol. So yun na nga mga tol, no? Habang nagbabiyahe nga tayo, gusto ko munang i-shoutout itong mga tao na to na palagi namang sumusuporta sa ating channel. So shoutout sa iyo, Boss Sandy Bower Goats. Congratulations sa napakaganda mong back na bagong dating. Sulit, napakaganda talaga. Ganun din kay Boss Idol Michael Daming, kay DRC Goat Farm ng Nara. Shoutout sa iyo, boss. Gayun din kay Boss Takoy Sanchez. Yan, ganun din kay Jefferson Manalo ng Dubai. Shoutout sa iyo, idol. Gayun din sa mga tropa natin. Shoutout nga pala kay Kuya Rodel na dinala natin ng ating dough. So, sa kanya tayo nagpastad. Gayun din kay Boss Idol Joel Eliponga. So, yan, kung gusto nyo magpastad, message nyo lang yung dalawang yan. Kung around the area lang kayo ng Batangas, pwede. And shoutout din kay Boss Idol Tyron De Los Santos ng Ilocos Sur. And kung yun nga, kung napanood nyo itong pag-shoutout na to, comment down below kung tagasan kayo mga tol para mabati ko naman kayo sa next video natin. So yun lang. Yo, what's up mga tol? Kamusta? Another day, another video. And syempre mga tol, another goat breeder na naman ng ating napasyalan. And for this time mga tol, kakaiba to. So kung mapapansin nyo, more on bower yung mga pinipicture natin sa channel natin na to. But this time mga tol, kakaiba kasi more on milk goat ang napasyalan natin. So dito nga to sa San Francisco, Santo Tomas, Batangas. And kasama nga natin dito si Sir. Sir, pakilala mo na, Sir. Good morning mga kagoti. Yun. Alvin Angeles. Welcome po kayo sa San Francisco Goat Farm. Yun, San Francisco Goat Farm. Boss, konting background lang. Ano ba yung inalagaan natin dito? Anglo-Nubian. Anglo-Nubian. US Anglo-Nubian. Breeder and milk type kamong ano namin. Milk type, no? Milk. So yun mga tol, ang Anglo-Nubian, mga milk type yan. Pero pwede rin sa sa meat. Malaki din naman ng ano yan, no? Hindi na kami nag-ano. Hindi ka na, basta sa gatas. Sa breeder kami, tapos gatas, yun na lang. Breeder at gatas. Ayos. So, sir, kailan nga ba ulit nagsimula to, sir? 2020. 2020. Basta start mahaba pa yung proseso namin bago namin pinasok. Start muna kami sa upgraded, tapos bago kami bumili ng Anglo. Ng Anglo-Nubian talaga. So upgraded pa rin talaga yung pinagsimulan. So ngayon, ilang years na? 4 years, almost 4 years, 4 years. Oh. Kamusta naman pag-aalaga, sir, ng Anglo-Nubian? Okay naman. Medyo lang, kailangan talaga ma-manage mo din dapat talaga eh. Kailangan. Pero ikaw, sir, nung nag-alaga ba kayo ng Anglo-Nubian dito, may experience ka na naman? Wala. Paano ka nahasa dito sa Wala lang, parang syempre kapag gusto mo yung ginagawa mo, mahal mo yung trabaho mo, parang yan. Tapos hindi kami ng tag dito. Seminar, wala. Hindi kami ng seminar, wala kami seminar. Basta yun, lang kami ng practice muna. Tapos habang nagsimula kami sa upgraded, pero yung pagtitreat namin ng upgraded, pang-treat na ng yung milker, Anglo-Nubian, doon na kami nag-start. Hanggang dire-diretso, pinadami namin yung upgraded. So nung marunong na kami mag-handle, kung paano mag-ano ng bisiro, kung paano mag-ikip ng gatas, saka naman kami nagbili ng Pure. Doon kami nagsimula. Okay. So yung mga upgraded, tinanggal na po lahat. Puro pure breed na tong mga to. Pure breed. Puro
Pero ang lunubian talaga yung nagustuhan nyo. Hindi, kasi may iba't ibang kambing, may bower, may ano. Nasabi ko nga kanina, normally more on bower yung napupuntahan ko. So kayo, napili nyo talaga Anglo. Kasi ang gusto ni boss, produce kami ng gatas. Gatas. Gatas talaga ano namin. Ang pinaka main product, no? So tapos, yung breeder, kaya medyo high pedigree yung kinukuha namin mga inahin. Yun nga mga tol, yung gatas nga ng kambing kasi napakaganda. Napakaganda kasi nga yan yung tinatawag na closest to mother's milk. And madami siyang gamit. Mamaya makikita natin yung may mga product yata sina-sir dito eh. May product na gawa sa gatas ng kambing. Makikita natin yun mamaya. So sir, tingnan natin sa loob. Tara, pasok tayo. Pasok daw tayo. Tara mga tol. Ang lawak ng niyo sir dito, ng lupa niyo sir. Ilang yan? Nasa 1.5. 1.5. Ayos pala. Ito labuo na to. Tapos tong kabila, almost ginagamit din namin yan para kuha na ng napier. Kasi kapag mahaba ang tag-araw, mahina lumaki yung damo. Kahit ganito kaluwang yung pinapag-anohan namin, kulang din. So ito na sir yung pinaka-area mo ng bahay ng kambing, no? Ito yan. Pasok tayo. Ito yung aming looping area. Dito namin pinagagala yung mga kambing. Kapag may buyer, gusto makita ng buyer, dito namin binababa. Okay. Tsaka dami nyo rin dito. May indigo pera ba? Indigo pera. Mulberry. Indigo pera, mulberry, mambasa grass. Yun lang, namin. Ang pakain namin. Ang pakain. Ayos. Nagsa-silage din kayo, sir? May silage. Kapag kasi mahirap nga sa pagkat ng damo, mahirap tumubo, kumukuha kami ng silage. Kay golden forage. Golden forage. Doon kami kumukuha. Yun. Shoutout kay Boss Patrick ng golden forage. Yan, shoutout boss. Doon din pala nakuha ng doon din kami. Nasa baba yung aming stock ng silage namin, corn silage. Basta kapag lang, mahina lang ang pag-harvest ng damo, din lang kami talaga kumukuha pag mahaba tag-araw. Pero ngayon, maulan na naman, maulan. Kaya ginawa pa siyo, yung napier namin halos. Dami. Dumadami na, hindi na halos lang kinukuha pagka ganun. Pinapalago nyo muna, no? Kasi yung napier, kagandahan ng napier, tumutubo ulit, Mabilis. Parang yung mambasa namin, pagkakakat namin, almost 60 days, cut na ulit. Doon kami mag-i-start, habang maikot ulit. Balik na ulit doon. Basta nalilibot namin lahat. 60 days lang pala yung harvest ng mambasa. 60 days. Tapos paano yung pagpapakain mo nun? Pagkakat mo, pakain o binibilad? May kami, yung staka ng kumpay. Pinapa-dry muna. Merong drying area? Doon ang namin. Grabe. Basta, at least, mga 8 hours bago ulit ibigay. 8 hours? Pagkakat sa umaga. Pagkakat sa umaga, sa hapon pa namin ibibigay. Hindi yung pagkakat, bibigay agad sa kambing. Dinadry muna namin doon. May hindi kayo nagbibigay talaga ng freshly cut? Hindi. Bakit? Anong reason ba nun, sir? Sabi, mabulate. Maraming parasite yung damo kapag ganun. Kaya, tsaka kapag medyo basang-basa yung damo, patubig, baka magtae yung kambing, kaya inaano namin. Mas maganda na yung safe, no? Mas maganda na yung safe. Tingnan natin dito, sir, ang mga alaga ni boss. So, more on milk. Nagmi-milk na rin kayo dito, no? Nagmi-milk na. Ilang beses kayo nagmi-milk sa isang araw, sir? Dalawa. Umaga tsaka hapon. Okay. Ayos pala. Tapos, eto na yung bahay ng kambing nila, sir, Ayan, napakaganda ng bakal, no? Bakal na. Tapos, tingnan natin sa loob yung Tapos ito, may sir? Footbath. Ano bang kahalagahan yan? Lagi yung pagka pumupunta, may mga footbath. May kit kasi biosecurity namin dito. Lagi kailangan. Yun. Yan, mga tol. Dapat talaga may mga ganito tayo. Well, para talagang safe, no? Safe ang mga alaga natin. Siyempre, hindi naman mura yung mga yan. Species masyado mahal. Kaya...
So yan, akyatin natin, tingnan natin tong kambing ni na sir dito. Una ka sir. Okay. So yan, footbath muna tayo mga tol. Sakya tayo. Alcohol muna tayo, sir. Yun. Oh. Hindi lang hindi lang paa, pati kamay. Tuhod, sir. Tara, dito tayo. Tingnan natin itong mga alaga dito na sir. Wait, mamaya, pag-aanuhan. Ito yung aming mga June kids. Mga ano yan, sir? June kids namin. June kids. Okay. Tapos, grabe yung nila, sir. May ko pa, no? May kiluhan talaga. Timbangan. Bakit nakapag ka ng ganitong timbangan? Kasi monitor namin dapat yung binibigay na sa kanila. Vitamins, yung pagpupurga, kailangan lagi nakatimbang para effective yung sa kanila ng vitamins. Pero grabe. Grabe naman, sir. Ka pa. Parang heavy duty na to ba? Parang yung iba, pang ganun lang yung... Meron kami doon pagka malalaki kasi yung sasampa, lalo yung mga bak namin, mahirap pag isasabit. Kaya obligado talagang bumili kami ng ganito. Okay. Ito, sulit to mga tol. Ngayon ako nakakita ng ganitong kiluhan. Normally, yung talagang ganon, yung tawag doon, pabitin. Sinasabit. Oo. So ngayon, since malalaki yung kambing, ipapasok lang dito. So ito na, weight indicator. Grabe. Yan mga tol, dito na tayo ngayon sa bahay ng kambing ni na boss. Sir Romeo Isguera, yun po yung owner. Yan, ito na tayo. Dito na tayo sa bahay. Gaano kalaki to, sir? Hindi ko ba underestimate to. Pero haba Basta yun ang pinagsimula namin nung upgraded yung namin, yung na yun. Yung dulo na yun. Yung dulo. Tapos ito extension na to. Nung pure na kami. Pure na. So yan mga tol, kung makikita nyo, gaganda ng puro Anglo talaga. Anglo. Walang ibang lahi dito. Puro Anglo. And yan, ito mga dumalaga to, sir. Mga 6 months. 6 months. Ano to? December kids. December kids namin to. December to mga to. So gagawin yung to, milker din. Merong iba naka-reserve na dyan. Kasi pa yung weight nila. Bago i-release. Gaano ba ang weight niya pag inano nyo? Namin 23 kilos. At least 23 bago i-release para talagang na din, no? Nasa condition din yung katawan. Ito bang mga ganyang kambing, sir, pagdating sa breeding, ilang buwan mo sila i-breed? Kasi normally, di ba, sa iba, after 1 year old na yung kambing. Oo. Sa bower, tapos may certain na timbang pagdating sa bower. Pagdating ba dito sa Anglo-Nubian, ilang months kayo nagbe-breed ng 15-16 months ang namin yan. Tapos ang average 40 kilos. Dapat papasampan 40 kilos. Ganon din. Parang almost bower din pala, no? Almost the same. Ganon din. Kasi 15 months, ganon din sa 15 to 16 months. At isang taon mahigit. Basta maabot niya yung reach yung timbang. Tsaka para hindi siya mahirapan mag-anak. O di kaya para hindi yung paglaki. Pag nahasampahan ka agad. Pero na-encounter nyo din yun na nasampahan ng maaga. Wala. Hindi kami. Nakatuto kasi, nakamonitor kasi yan. Nakamonitor talaga si na boss dito. Pag nakamonitor kasi talaga, maayos ang management, no? Hindi na nagkakaroon ng aksidente. Wala. Hindi kami nakaano naman. Tsaka hiwalay. Kailan kayo naghihiwal, di ba? Pag babae at lalaki, kailan nyo hinihiwalay? 2 months. Basta
2.5 months, gano'n, hiwalay na kami. Okay. Kasi sumasampa na yung back. Kaya, tsaka, mahirap din kapag sobrang dami. Oo. Hiwalay na namin. Ganun pala. So yun, kakaiba kasi talaga ng mga Anglo-Nubian. And may mga linya-linyada rin to no? Oo. Kami ay sa veterans. Veterans ang bloodline namin. Nakuha niya. Grabe. Tsaka yan mga to, ito, veterans line. Lahat na to. Yung super genetics. Super genetics, no? Mga genes, mga top milker, ganun. Top milker. Kasi nga, syempre, ang Anglo-Nubian mga tol is panggatas. Pero hindi lang panggatas yan kasi malalaki din to Pwede rin siyang pwedeng meat. Depende sa mag-aano. Pero kasi ang aming talagang for breed kami, tsaka yung milk, kailangan namin. Hindi kami nag-aano nasa, ako bibili kung kakatayin. Oo. Pero kami, hindi po magkakatay kami dito na alaga namin. Alaga. Okay. So, tingnan natin itong mga tol, ang mga alaga nila dito. So, yan, eto nga, dalawa to. Sa isang, dalawa-dalawa lang? Hindi po, basta nabawasan dyan may nakuha na. Okay. Nagsimula kami, siguro, 4. Tiga-apat na sila, apat. Kasi masyadong masikip na Oo. Pero sa isang pitak, 4 kasya, no? 4. Oo. Malawag pa sila dyan. Kasi ito, mga babae. Babae ito, mga to. Grabe pala. Sabi ganito.